dependent, ha? Oo, sige. I'm acknowledging use of Raptor's materials. Okay? At kasi nga, ang dami ng investigation and I'm impressed, di ba? Oo. Kasi no one else seems to be doing it. Oh. Mm. And anong natutunan natin sa Rappler? Among other things, may mga properties linked to the former speaker. Ito, sa Espanya. Isang villa. May nagkwento na sa akin yun nung nasa Spain ako. Oo, that's true. Oo nga. Kaya pala sinasabi mo, may mga tatakbuhan yung ibang politicians when the Actually, stuff that's why hits the fan. I was very passionate nung nadinig ko na may citizenship yung ating defense secretary in other countries. I was also referring to other politicians kasi noon may nagbulong na sa akin itong property na related kay Romualdez sa Spain at saka yung ibang property ni Zaldico na ngayon it turns out meron nga tama yung chismis. Oo. Ang chismis usually tama. Kasi di ba pumadalas ako nun sa Spain dahil co-chair ko sila sa OGP. Yeah. So na-scoop mo sana yung Rappler, no? Kung sinulat mo. Hindi, kailangan syempre pag nagpa-present ka ng mga ganitong impormasyon, kailangan nyo ng additional research. Kaya nagpapasalamat tayo sa Rappler, sa PGMN when they presented yung isang property pa, di ba? Yung New York Ritz Tower sa Manhattan. Ay, meron pa tong from Rappler yung sa Massachusetts. So ilan ba to? So merong Spain, itong sa Massachusetts. Ano yung kwento nito, Prof. Dan? Yung mga properties na link sa kanya. So iba pa yung iba pa yung sa New York, di ba? Yes. In fact, nung lumabas yung balita, parang sabi natin, parang parang Marcos. Marcos had Hindi si Marcos building Hindi lang isang floor. Building. Diba? That's why they're so New York. They own a building. Wow. Diba? Tsaka ito ngayon yung Forbes na sinasabi nila. So, kulang po yung slide si Prof. Dan dahil nag-rely siya sa Rappler. Meron yung PGMN. Ito yung New York Ritz Tower sa Manhattan. And if you look at public documents, what it shows is that sorry, maliit yung yung sa investigative report, sabi nila yung filing from New York City Office of the City Register shows that yung luxury apartment sa Ritz Tower, 465 Park Avenue, Manhattan, was transferred in 2024 to the estate of Benjamin Kokoy Romualdez. Ito yung tatay ni Speaker Romualdez. At si Martin Romualdez ay nakalista bilang estate administrator. Ano bang ibig sabihin ng estate administrator, Prof. Dan? You make decisions regarding the property. And then the transactions was recorded as no consideration transfer. Ano ibig sabihin na transfer pero walang payment na involved dito sa pag-transfer na to. Meaning, no purchase price was declared. Wow. Oo. Ganyan talaga yung mga mayayaman pag nagta-transfer. Walang mga presyo. Oo. Pero yung mga assets sa sa Ritz, syempre multi-million dollar value yan, no? So yun yung sa New York. New York in general, mahal. Oo. Mahal properties, mahal ang cost of living, especially Manhattan, di ba? Mga streets dyan sa New York, pang mayaman lang talaga yan. Oo. Tapos ito namang sa Spain, itong Soto Grande, Spain. Nireport ng Rappler na ito ay isang luxury villa na ang halaga dito peso, 445 million. Kadalasan daw yung value niyan ay nasa 6.5 to 6.9 million euros. At itong property nito ay registered to a Singapore registered company. Ito yung interesting incorporated shortly before the acquisition. Diba? The report documents corporate and professional linkages between individuals behind the purchasing entity and networks associated with Romualdez-linked business interest. In short, yung mga may-ari, yung corporate entity nakalink sa mga individuals, yung entity na bumili ng property na to ay nakalink sa network associated sa mga business interest
ni Speaker Romualdez. Pero wala kang makikitang direct personal ownership na na-disclose. Okay. It's very Marcos, diba? Kung naalala niyo yung may slides ka pa ba? Wala. Yan. Baba na natin. Mm-mm. Ano maintindi mo sa villa? Tingnan mo sa Prof. Dan, tinanggal nga niya yung slide pero hindi niya binalik yung setup. Yan. Oo. Villa? I don't know. Wala akong villa eh. Alam, diba? Pero pag sinabi mo, di ba, parang estate din. Parang, di ba? It's a malaking bahay, mansion. Oo, mga multiple mansion structure ng hindi lang mansion. Yeah. Hindi lang isang bahay na mansion, ganun. May mga multiple structures, may bahay ng mga butler, ganun. May bahay ng guest. Ang butler mahal. Oo. Kaya nga butler kasi villa, 'di ba? Hindi ate at kuya, butler. Ano bang issue? Bakit to naging news? Ba't ako yung tinatanong ako yung mo? host, Ikaw yung abogado dito. Alam nyo ang ito kasi yung interesting dito, no? At lalong-lalo na sa mga politiko. Kasi bakit biglang nagkakaroon ng malalaking assets ang ating mga politiko? At paano to napapaliwanag given na sila ay politiko? Magkano lang ba ang sweldo ng politiko? Yan yung mga key questions eh. Pero ang very interesting dito sa nakikita natin sa case kay dating Speaker Romualdez ay yung corporate layering na tinatawag, no? So ano ba yung ibig sabihin ng corporate layering? Ito yung paggamit ng multiple legal entities. At itong mga legal entities na to ay nasa iba't ibang jurisdiction, 'di ba? Yung parang binili sa Spain ng isang kumpanya sa Singapore. And Singapore, very known yan sa asset management. Oo. Diba? Tapos, and anong main purpose ng ganitong corporate layering ay to obscure who the real owners are. Diba? So, in effect, ito ay issue ng favorite word natin dito. One of our favorite words. Pagtatago kung sino ang tunay na beneficial owners ng mga ganitong kumpanya. Diba? So in effect, pag-create mo ng corporate layers, ang nangyayari, nahihiwalay mo yung person or entity na sinong tunay na may-ari dun sa mga nasa official records, parang kunwari legal owner, different from beneficial owners. At ito ang problema. Ang technique na yan, yung pagkakaroon ng mga corporate layers, yan ay legal. Unfortunately, at gawain ng mga mayayaman yan, hindi lamang, minsan may avoidance ng taxes. Diba? Kapag namatay, diba tayong mga ordinaryong mamamayan lang, kapag namatay tayo, papamana mo yung asset mo sa anak mo, kailangan pa magbayad ng estate tax. Tatanggalin na ata yun. Hindi pa tinatanggal. The fact is, nandyan pa rin yung estate tax. At ang apektado niyan, tayo mga middle class, diba? Mga ordinaryong mamamayan na naghirap at ipapamana sa ating mga anak. Pero pag ikaw, mayaman ka, kaya mo mag-hire ng mga bata-batalyong abogado, kaya mo mag-create ng mga multiple accounts, multiple firms, multiple layers, nagkahiwa-hiwalay yung parang ganyan nga. May assets sa Massachusetts or New York or Spain ng kumpanya na naka-register sa Singapore. Diba? Then you avoid all these taxes. Kasi ang magbabayad, yung owner on paper. Oo. Kasi ang corporation po, maybe we should explain this, may sariling personality yan sa batas. So they are, hindi siya natural persons like we are. They're yung corporate entity nila recognized under the law, kaya they can act. Hindi, tsaka kung estate yung may-ari, isang trust company yung may-ari, diba? Then you don't pay inheritance tax o yung the usual tax na binabayaran ng mga pangkaraniwang tao para mailipat yung mga pamana sa kanilang mga anak. Kasi hindi mo na siya pinapamana, parang may joint ownership through trust, through asset management. Diba? And that's what they're actually trying to avoid.
You avoid taxes, you avoid the real owners, you try to conceal, diba? Especially So if general rule, assets are iba ang act ng interestingly corporation acquired. mo. Iba yung acts ng corporation mo. Okay? General rule yan kasi nga separate yung personality. Pero in certain cases, pwede mong i-pierce yung corporate veil and to see essentially sino yung nagbe-benefit. So, sino ang gumagawa nitong mga ito. Oo. So, in effect, you create all these layers para i-separate mo yung legal owners and paper, and the legal owners can be corporations, diba? Layers and layers and layers of corporations. Nahihiwalay mo ngayon siya sa tunay na beneficial owners. And sometimes, kaya nga ito yung challenge kasi alam nyo, ginagawa din naming research yan. Sino ba mga tunay na beneficial owners ng mga mina sa Pilipinas? Tapos makikita mo, hindi naman talaga lumalabas yung mga pangalan nila. Diba? But you start to question, bakit itong nakalista na owner ng kampanya na to ay staff, halimbawa, ni political person A. O relative. Diba? Oo, or relative. Hindi pa nga mas kaduda-duda yung, okay, staff ka sa Congress, may capacity ka talaga bumili ng mina. Diba? Kasi ikaw yung nakalistang stockholder ng mining. Yeah. Tapos staff ka ni laki pala ng sweldo sa Congress. Dapat pala lahat tayo nag-aspire. Wala akong kodigo dyan. Titingnan mo ba kung sinong kumpanya yung nire-refer ko? Nasa head ko lang yun. Gutom na daw si Corgi. Hindi ko pa tumatahol. Narinig niya pala. Kaya ako, dito lang yung sound Re-reveal. O kaya mga anak, diba? Minsan nakikita mo nakalagay na nakalista, stockholder, anak. Baka ka-graduate pa lang ng college or hindi pa pala gumagraduate ng law school, no? Halimbawa, ganun. Pero owner na siya ng isang mining company. Mapaisip ka, sino ba talaga ang tunay na beneficial owner ng mga ganito? Diba? But yun nga po yung yung nakakalungkot dyan kasi maraming vehicle on how to conceal. Alam niyo, naghanap nga kami ng abogado na mag-discuss nito sana ngayon. Parang tutunan natin lahat tayo maging expert sa pagtatago ng ari-arian. Successful ka ba? Anong gusto magpa-interview? Successful ka ba sa paghahanap ng mga abogadong willing magbigay ng... Alam mo, interesting na tanong sa akin. Yung sagot sa akin. Magkano ba yung tatago mo? Wala akong itatago. Meron mong tinatago sa akin, Prof. Dan? Wala. Magkano yung tatago mo? Oo. And so yun. I don't know, professional courtesy. Ayaw nilang they don't wanna rat out their friends. Oo. So yung dyan, they create asset holding companies na yun lang ang purpose, i-hold yung asset sa mga iba't ibang lugar katulad ng Cayman Islands. Ano ba yung Cayman, no? Oo. Kilala na yun dyan for kaya nga may mga global arrangements para maiwasan yan. Kasi nga sinasadya na paghiwa-hiwalayin yung mga assets na yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nang-asar ka lang sa magmo. Meron ba pong sinasama natin yung prize sa quiz natin dito. At sinasadya po yun. Nagka-create ng maraming layers ng kumpanya para i-hide kung sino yung tunay na beneficial owner. Pagkatapos ay ginagawa yan sa multiple jurisdictions para ma-confuse ka lalo. Tapos nagno-nominate nga ng mga directors, professionals, na intermediary. So minsan makikita mo actually mga lawyers ng law firm yung mga nakalista. Diba? Tapos yan, ang madalas yung mga non-sale or no consideration transfers. But as we said, ang pinakamalaking problema natin dito ay legal ito. Diba? At I'm sure hindi lang si Speaker Romualdez ang gumagawa niyan. Pinag-aralan na yan ng mga maraming politiko dahil ang pinaka-importante dito para magawa mo to, may pambayad ka na mga magagaling na abogado na para itago ang assets mo. May tinatago ka ba sa akin, Prof. Dan? Ay, sus, wala. Ayan. So ngayon, ano nang gagawin natin? Ano pang illegal, di ba? So, why is that legally a problem? Kasi under our laws, yung
code of ethics, kailangan i-reflect mo yung ownership ng property sa iyong salin. So when you do this, you don't have to put it sa salin kasi I don't technically own the properties. They are owned by X company. Diba? So isa yung paraan kung bakit tayo apektado. Apektado ka, diba? Hindi. When I read Tuwang-tuwa ako, kaya ko to dinidiscuss para lahat ng mga Pilipino makapagtago ng mga assets nila. Hindi ko talaga alam bakit kailangan talaga Sarcastic po ako, i-display. Alin? Diba? Alam mong taga-DepEd itong kapitbahay mo. Tapos bakit ka may elevator sa bahay? 3 floors, meron kang elevator. Pag director ka sa DepEd, tapos bakit yung bahay mo may elevator? Diba? Hindi nagmamatch yung lifestyle sa asset. Which we will go to later on, diba? Pero parang yun ba yung point? Hindi, kaya nila lifestyle check kasi hindi nyo matago. Hindi, ang problema, lalong naging blatant yung mga ganyang pangyayari. Kasi noong panahon nga ni dating Ombudsman Martires, pinagbawal, hindi niya ginawa yung lifestyle check eh. Yeah. Diba? So parang lalong naging blatant itong ganitong lifestyle ng mga politiko, kaya pati mga anak niya. Nila, nag-post sa online, nagkaroon ng mga nepo babies na, cool yung mga konsehal ka lang, pero pag nag-dinner ka, 200,000, gano'n. Hindi ko pa rin talaga musik mura yung dinner. Hindi, hypothetical lang yung sinasabi ko. Hindi, meron silang sinabi nga. Oo nga, but diba? They're not, I don't know kung anak sila ng konsehal or not, pero may mga ganong post nga online. But, so as I said, may mga ganitong malalaking assets naka-conceal ng layers, corporate layers in different countries. At nakikita nyo, parang single transaction ng isang kumpanya with the single purpose of owning the asset na walang natatransfer na pera, pero may transfer of ownership. Iba pa yung control. Halimbawa, ikaw nga nadideclare na administrator, diba? With the sole purpose of hiding the beneficial owners. At ang malaking sakit ng ulo natin dito, legal yung mga ganitong gawain, ano. And ano yung challenge ngayon? Kasi lalo na kung ang gumagawa nito ay mga politiko. So ano nang gagawin natin? Yun na. Kung hindi na naka-reflect sa salin mo, tapos merong basis to have a lifestyle check. Dadagdag ko lang sinabi ni Ombudsman Martires before, kaya ayaw niyang gawin. Sabi niya, ano bang alam natin, bang malay natin kung paano yumaman yan? Which is the point. Di ba? Dapat alamin mo, kaya nga tawag lifestyle check. Hindi mo sabihin, mayaman siya. Wala naman tayong proof na nagnakaw siya. Exactly. Kaya mo kailangan i-lifestyle check. Kasi nga, hindi nagtugma yung kanyang income doon sa bahay niya na kasyang ang 10 pamilya. Hindi, ang problema nga, unang-una, yan napaka-importante yung beneficial ownership disclosure as a policy. Diba? Like kung binabanggit dito sa Pilipinas, wala pa talaga tayong overall policy on beneficial ownership disclosure. Sa ibang bansa, sa Europe, may registry na yan. Pwede mong i-check kung sino yung mga beneficial owners ng mga kumpanya. Kasi nga, nakukonceal yung mga ganitong assets na nagkakaroon ng tax avoidance. Na lahat ng elemento na to ay nagdudulot ng matinding inequality, corruption, etc. Lahat ng problema na ng lipunan natin. Pero kanina may nagtatanong, first time viewer natin siya, kaano-ano ko si Prof. Dan Gatmaytan. Kaano na ba kita? Ba't mo ko tinataguan ng asset? Ay, kaano-ano mo ko? Sabi nila BFF. BFF po sila. BFF. Previous episode daw, paano daw niligawan ni Prof. Shelo si Prof. Dan. Nakikinig pala kayo Jan ha? Ikaw ha? So, how do we address this problem? Pwede mo talagang itago itong mga assets mo through layers of corporations at saka legal yung pagtatago. And yet, so kung legal pala to, layers of corporation, ang dali-dali na talaga yung itago yung kanilang mga pangungurakot. Tapos sabi pa ni Prof. Dan, hindi yan nare-reflect sa salin kasi hindi naman siya direct owner at hindi nga nare-reveal yung mga tunay na beneficial owners. So ano nang gagawin natin ngayon? Kaya napaka-importante nung sinasabi ni Prof. Dan na role ng ombudsman. Hindi pwedeng
isang tabi mo lang na parang hindi tayo magla-lifestyle check. Kasi yung pagla-lifestyle check ay isang more or less threat yan sa behavior ng mga nasa gobyerno. Kung tinanggal mo yan, o di talagang magiging blatant ang mga lifestyle. All of a sudden, may mansion ka, kahit director ka ng isang ahensya. Diba? Yeah. Parang hindi nagtutugma yung salary sa lifestyle. At yun yung mga kailangang patunayan. And meron ang mga recent Supreme Court decision, diba? Sabi mo mag-seminar sila on beneficial ownership. Hindi ko sabi seminar. Sabi ko mag-update ang Supreme Court on beneficial owners. Kasi may previous decision ang Supreme Court on beneficial owner na medyo old-fashioned. Hindi na i-incorporate ko ano ba yung prinsipyo ng beneficial owners. But now... So ano ngayon, kung meron kayong makita na hindi nagtutugmang salary at lifestyle, pwede niyang, if you watched our earlier episodes, maging subject ng forfeiture proceedings. Ngayon, importante na nag-lifestyle check ka, no? So, may forfeiture proceedings at pwedeng kunin yung assets which you cannot prove kasi ang nagiging assumption niyan ay ill-gotten yan. Dahil ito, kinikita mo, ito yung properties mo, it doesn't make any sense. So, in effect, ang unang-unang step na kailangan gawin, kasi you have to establish the ownership first. It's piercing the corporate veil. Diba? Yung mga paglilinaw sa mga ganitong transaksyon at kung ano yung mga, kaya pumapasok yung importansya ng policies in different countries. Kasi kung yung isang country ay may policy on beneficial ownership disclosure, ay hindi ko doon idadalhin yung registration ng business ko. Diba? Dito na lang. Doon ako sa Singapore, Cayman Islands, ganyan, kung saan naka-conceal. Kaya doon po nagko-concentrate yung registration ng mga ganitong kumpanya. Para i-hide yung ownership. Kaya actually yung ganitong mga policies ay global advocacy because we want countries to adapt, make it a global standard na may mga ganitong disclosure kasi nga kung hindi yan magiging global standard in every country ay magkakaroon lang ng countries na kung saan nagko-concentrate ang registration ng mga ganitong kumpanya na kung saan hahide ang ownership. No? And Philippines is one of the countries na wala pang malinaw na beneficial ownership policy. Meron law, nilinaw ko law, kasi ang SEC, meron na silang regulation requiring beneficial ownership disclosure but it's not public, kaya kailangan ng batas. Meron tayong beneficial ownership disclosure policy ng SEC. But unfortunately, hindi naman to ginagamit ng mga ibang ahensya para i-vet kung sino ba yung mga nagbibid sa mga kontrata ng gobyerno, diba? Na dapat sana ay iniiwasan kasi bahagi ng pag-identify ng beneficial ownership, ang pag-identify din ng PEP. Na-mention ko na to dati. Ano ang PEP? People, Events, Places. Kasabi ko lang ito yung show ni Loren Legarda. In relation to beneficial ownership. Ano? Hindi ka nakikinig sa discussions natin, Prof. Dan. Wala kang balik mo yan sa akin. Ba't ka may premyo? Politically exposed persons. Diba? Bakit kailangan i-identify? Oh, very good, Sinitan. Bakit kailangan i-discuss ang politically exposed person? Bakit kailangan i-identify yan when you're identifying beneficial owners? Bakit? Sabihin mo kasi. COI. Ang daming acronym eh. Anong COI? Dapat kahit hindi mo alam yung acronym, alam mo yung principles behind. O, papadisclose mo ang politically exposed person because you want, very good na naman si Nathan. Because you want to expose and avoid conflict of interest. Diba? Sabi ko nga, kung pinadisclose ang beneficial owner ng kumpanya ni Leviste, o din nalaman natin na politically exposed person siya, although everyone knows it, dahil nanay niya si Loren. Diba? Itong mga nagbibid na to ng mga mining contracts, dapat hindi yan ina-award pag politically exposed yung mga ina-awardan. Kasi nga, conflict of interest. Imagine niyo yung mga congressman yung nagle-legislate tapos sila may-ari ng mining. They obviously favorable lahat ng policy sa kanila. And that's what we're seeing, especially at the time of Speaker Romualdez. Diba? Isang minor. Pwede mo din equilibrium.
You're just throwing out. Uy, walang ganyan. Ano Diyan yung talaga. punctuated equilibrium? In-anticipate yung tanong. Diba? So, ito yung nakakalungkot sa atin kasi paulit-ulit itong nangyayari. Hindi lang naman si Speaker Romualdez yung gumawa na to. Balikan niyo yung discussion natin kung paano mag-recover ng mga ninanakaw na assets sa bansa. Ito yung same model nung panahon ni Marcos Sr., diba? Nung pinapaliwanag sa atin ni Attorney Ruben Carranza, yung challenges sa pagre-recover ng mga assets nung panahon ni Marcos Sr. Pero alam nyo, ito nga yung interesting dyan ngayon. Halimbawa, na-pierce natin ng corporate veil, tapos na-link na, siya pala yung beneficial ownership. Halimbawa, take note, halimbawa, siya pala yung beneficial owner ng mga assets na to. Ang next na step ay, dito pumapasok yung lifestyle check. Bakit ganyan? Paano mong na-afford bilhin yung lahat ng asset na yan given na ikaw ay congressman? Magkano yung sweldo ng congressman? Paano mo nabili yung lahat ng assets na yan? Diba? In the same way na yung mga ibang congressman natin, diba, yung mga billion na deposito sa bangko nila. We have to discuss that, another episode on the Anti-Money Laundering Council. Parang, ba't ngayon lang lumalabas tong issue na to ng mga bilyong deposito sa account ng mga congressman? Di ba yan na-flag ng AMLAC? Billion, ha? Oo. And what's so disappointing is parang lagi na lang too late in the day na, billion, dahil nagkaroon ng sumabog na issue ng corruption. Wala bang preventive action na bakit ganito yung mga level ng transaction? Halimbawa yung mga withdrawal and deposit sa mga land bank accounts, di ba, na pinag-uusapan nun sa ICI during the day na, only day na nag-public hearing yung ICI na witness natin. Ganun na yung yun yung nakita natin. Pero, yaman daw ang asawa. Yan. So, yan na nga yung sasabihin nila, diba? Sasabihin ni Speaker Romualdez, mayaman naman talaga ako. I have Benguet Mines. I have this company. I have share in this, I have several mining companies. So, ano ngayon ang challenge? Pag sabi niya, mayaman ako, I can afford to get all of this. Kailangan mag-match pa din yung diba? Even if you have wealth, it still has to mathematically prove na nabili mo. Parang nung hinabol yung assets ni Marcos Sr., ganun yung nangyari. Kahit meron kang income basta hindi mo pa rin ma-prove na bakit ganito kalaki. Diba? Yung properties and kasi ito lang yung salary mo. They can still go after your properties. And they did. So yung mga nagsasabi na walang ill-gotten wealth ang Marcos family, there are cases that show otherwise. But tama si Dennis Mercado. Ang galing natutuwa ako sa ating audience. Very, very bright. One way to test, kasi sabihin, hindi, marami yung kumpanya, company A, B, C, D, E, diba, na nagbibigay sa akin ng ganitong wealth to purchase assets A, B, C, D, E, F, G in these countries. Ang next na pwedeng i-check ay, yung mga kumpanya na yan, nagbabayad ba yan ng tax? Magkano yung income tax? Magkano yung profitability na dinideclare niyan sa BIR? Alam mo, yung isang disappointment ko lang talaga, ito napaka-basic and I think, pick up talaga to ng mga, lalo na yung nasa data management. Tsaka ako yung presidente, ako yung pangulo, and I really wanna go after corrupt people. Beneficial owners, corporate players, how much are you declaring sa SEC? Kapag ka nagde-declare ka ng profitability. Kasi sa ibang mission diba? Pag sa SEC, kailangan pakita mo, profitable yung company ko. Pag sa BIR, kailangan pakita ko, hindi ako profitable para konti lang yung tax ko, diba? But imagine kung pinagtutugma mo yung datos ng SEC at saka BIR, consistent ba yung kwento? And then may access dyan ng ombudsman. And then they can actually do financial investigations. May ganong capacity. Ang daling mahuli niyan. Forensic accountant. Yes. Diba? I-investigate. Oo. Meron ba tayong mga forensic accountants dito sa Pilipinas? I heard it being used. So baka meron. Oo. Hindi, seryoso. May ganong capacity at saka regularly investigate. Baka feeling ko dapat buong building, puro forensic accountants, as yun lang yung ginagawa nila sa dami ng corrupt sa Pilipinas. No? Pero imagine linking that. Itong mga basic, kaya ako natutuwa kay Norman kanina kasi pag nakita niyo siya mag-isip,
Data-driven. Policy should be data-driven. You can use data to go after the corrupt, pero never na aasikaso. Ito, isa pa itong iniisip ko, break tayo dito sa corruption. Sa social protection issues, dapat pinagdidikit mo, isa na lang Di ba that's the purpose of the national ID? Dapat pag-iisahin na lang yung TIN, social SSS, GSI, all these numbers. So isa na lang, di ba? But imagine kung nag-work together ang BIR at saka DSWD. If you're below a certain level of income, automatically, dapat may tulong ka sa gobyerno. May menu na ng assistance na makukuha mo. Diba? And then when you cross a certain level of income, you start paying income tax. Pero isipin mo yung incentives design. Why would I want to cross that line? Dapat dito lang ako lagi below the line para lagi akong may ayuda. Yeah. Kaya kailangan i-design to very carefully. Pagtawid mo dun sa linya mo, ang makukuha mo naman, tax incentives. Therefore, may incentive ka to reveal your income, to get tax incentives, tax refund. Pero ang goal mo dyan is really to collect information, and to be able to target yung mga individuals na kailangan talaga ng tulong at makapag-reveal ng tunay na sitwasyon nila. Pero 'di ba parang minsan isip mo, common sense naman yung mga ganyan, 'di ba? But bakit hindi ginagawa? At ba't hindi nagagawa, 'di ba? Sabi ni Chalmer, yun nga 'di ba may national ID tayo. Ang purpose doon ay para madagdagan lang ng isa pang ID na pwede natin makuha kasi may barangay ID, municipal ID, SSS, GSIS, PhilHealth ID, Nabura na yung pangalan TIN, ano pa? Ako nga, hindi ko pa nakukuha yung national ID ko.